Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Biglang tahimik. Glory to God. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po, yung malakas na palakpak. Yung palakpak na pinagpapala. Glory to God. Yung palakpak na buhay, na buhay. Glory to God. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Napakasarap magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya kung nanamnamin po natin yung lyrics ng awitin, totoong ito po'y tatanim sa ating puso. This is my desire. Amen. Hallelujah. Yung nasain ng ating puso na makasama natin ang ating pong Panginoon. Sino po dito ang may gusto na makasama ng ating pong Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. At napakasarap po kapag atin po itong mimitiin na tayo po ay makasama ng ating pong Panginoon. At ang sabi, forever. Ibig sabihin, magpakailanman, tayo po'y makakasama ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay mag-anyaya sa ating pong mga kaibigan, kakilala, glory to God, na tayo po ay magsama sa ating pong church para po maranasan po nila ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Sino po dito nakararanas ng kabutihan ng Panginoon? Amen! Ipalakpak ang kamay na malakas, na malakas, na malakas. Yes, hallelujah, Lord God. Sipigaw tayong 3 beses, Jesus! 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 Amen. Praise God. Kung meron kang bara-bara sa ugat, mawawala, tatalsik. Amen. Kung ikaw ay nanlulupay-pay, kapag ikaw ay sumigaw ng Jesus, bigla kang magkakaroon ng kalakasan. Bakit po? There is power in the name of Jesus. Amen. Palakpakan uli natin ang ating Panginoon. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sapagkat ngayon po ay first week, glory to God, ng April. So tayo po ay palapit na uli ng palapit sa Pasko. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kasi natapos na po yung pong Pasko ng pagkabuhay. Amen. Katatapos po lang nung linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Ngayon naman po ay Pasko ang ating hinihintay. Sapagkat marami po naghihintay ng Pasko. Amen. So ngayon po ay atin pong alalahanin lagi yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At hindi po siya namamatay. Amen. Siya po ay buhay magpakailanman. Minsan lang siya namatay at hanggang ngayon siya po ay buhay. Amen. So nung araw po, naalala ko po nung araw po, nung ako po ay wala pang ganap na pagkakakilala. Pag-araw po ng Biyernes Santo, bawal lumabas, bawal maligo. Amen. Ang mga magulang, hindi ka palalabasin, bawal maglaro kasi patay ang Diyos. Amen. Pero ngayon po, tayo po ang ating po lagi sinasabi, buhay ang Diyos. Amen. Buhay ang Diyos. Glory to God. At naalala ko po noon na talagang napakasarap po na tayo po nagising sa katotohanan. Marami po tayo na kung saan ay mga na-miss. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa huli ang ating Diyos. Amen. Wala pong late sa ating Panginoon sapagkat ang bawat panahon, ang Diyos ang nagtakda. Amen. Merong batang-bata nakakakilala sa Panginoon, meron nasa middle age, meron naman doon sa ending na ng age. Amen. Naway, wag pong dumating kung kailan ending, saka po tayo makakakilala. Kaya kulbitin mo yung kapatid mo. Amen. Sabihin mo, hindi pa huli ang lahat. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Sa kulbitin mo ulit, baka hindi naririnig. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Praise God. At talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa Diyos walang huli. Amen. Ang masama po lamang yung mahuhuli. Amen. Praise the Lord. At ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay darako na po sa ating pong communion. Lahat po ba ay meron ng hawak po na communion element? Glory to God. Hallelujah. Praise God. At lagi po natin itong aalalahanin na ito po ay napakahalaga. Glory to God. Sapagkat dito po natin mananamnam kung ano po yung pong ginawa po ng ating pong Panginoon. Bakit po tayo naririto ngayon? Amen po. Praise God. Sige po. Bago po tayo kumain ng tinapay. Amen. Bago po tayo kumain at uminom po ng ubas,
na ang tinapay po ito po ay sumisimbolo sa katawan ng ating pong Panginoon at ang ubas po ay sumisimbolo sa dugo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat, bago po tayo kumain tinapay, tayo po'y magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at nakita ko yung mga kalalakihan, active, nakatayo agad sa likod. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, bago po tayo kumain po ng tinapay at uminom po ng ubas, atin pong siyasatin ang ating pong sarili. Sapagkat ito po'y mahigpit na itinatagubili ng ating pong Panginoon. Bago po tayo kumain ng tinapay at uminom ng ubas, tayo po ay maging karapat-dapat. So ano po ba yung karapat-dapat? Ibig sabihin tayo po ay banal sa harap ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo po na wala pong malilihim sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, marahil lihim sa ating kapitbahay, lihim sa ating mga asawa, lihim sa ating mga anak, lihim sa kanino man. Pero ang sabi ng Panginoon, lahat ng inyong ginagawa, lihim sa tao pero sa akin lantad. Kaya ngayon maaaring kayo makakasiyasat sa inyong mga puso. Pero ang tagubili ng ating pong Panginoon, tayo po ay magpalinis sa harap ng ating pong Panginoon. Sapagkat napakabuti po ang ating pong Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng 1 John 1:9 na kung ipapahayag ng ating mga labi ang lahat ng ating pong mga kasalanan, tayo po ay lilinisin. Amen. Patatawarin. At tayo po'y pababanalin sapagkat ang ating Diyos ay banal. Siya po lamang ang may karapatang maglinis ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Glory to God. Sige po, tayo po'y pumikit at tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon. Ano man ang nagawa mong kasalanan, ikaw po ay isang estudyante. Glory to God, ikay nangupit sa nanay mo. Hindi ka gumawa ng project, nangupya ka. Glory to God, hallelujah. Binawasan mo ang pantuition mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ikaw ay nagalit sa asawa mo kanina, nagalit ka sa anak, sa kapitbahay mo, nainis ka, ihingi mo yan ng tawad. Sapagkat ang mga kasalanan, ito po'y nagiging hadlang para po tayo ipagpalain ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon tayo po ay saglit pong pumikit. Yes, O Lord God, hallelujah. O napakabuti niyo po, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa binibigay niyo pong pagkakataon sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa lahat ng niyo pong mga anak na naririto, dakilang Ama. Sapagkat ito po isang pong paalala. Nais mo, dakilang Ama, na kami po'y maging matuwid sa iyo pong harapan. Nais mo po, Panginoon, na kami po'y maging karapat-dapat upang lahat ng amin pong mga panalangin ito po'y maging granted sa iyo, dakilang Ama. Kaya, Lord God, bago po kami kumain ng tinapay, dakilang Diyos, aalalahanin po namin, dakilang Ama, ang iyong pong ginawa na pagtitiis. Ang iyong naranasan na hirap. Ang iyong naranasan, Panginoon, na mga hampas. Kung paano ka dinusta, dakilang Ama. Kung paano ka ipinako sa krus. Kung paano sinaksakan yung tagiliran. Kung paano, Panginoon, ikaw ipinatungan, Panginoon, ng koronang tinik. Lord, aalalahanin po namin ito sapagkat tuwing ito'y aming maaalala, Panginoon, aming aalalahanin ng iyong pag-ibig sa amin. Aming pong aalalahanin, Panginoon, Lord God, na dahil po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, kami po'y pinatawad mo sa lahat ng aming karumihan. Hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong grasya at habag, pinili mo po kami tinawag, dakilang Ama, upang makabahagi sa iyong kaluwalhatian. Kaya, Lord God, sa oras na ito, dakilang Diyos, salamat, Panginoon. At Lord God, tulad nga po na sinabi mo, dakilang Ama, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Nang gabing yon, matapos na ikaw ipagkanulo, ikaw po'y dumampot ang tinapay at yung itinaas. At yung sinabi, ang tinapay na ito ay sumisimbolo ng aking katawan. Na sa tuwing na ito'y inyong kakanin, ito'y nagpapaalala sa aking buhay na ibinuwis para sa inyong lahat. Ang tinapay na ito'y nagiging simbolo na sa pamamagitan ng tinapay na ito'y aming aalalahanin, Panginoon, ay yung dakilang pag-ibig. Binayaran mo ang aming mga kasalanan. Binayaran mo sa pamamagitan ng iyong pong mamahalin dugo. Binayaran mo, Panginoon, ang iyong buhay, dakilang Ama, para lamang kami maligtas. Kaya Lord, sa oras ay kakanin po namin ng tinapay bilang pag-alala sa iyong pag-ibig at kabutihan. Kaya sa oras ito, kanin natin ng tinapay
Sa pangalan ni Jesus, salamat, salamat po, Panginoon. Oh yes, Lord God, hallelujah. At matapos makapagpasalamat, ang ating Panginoong Hesus ay dumampot ng saro at kanyang itinaas. At kanyang sinabi, ang ubas na ito ay sumisimbolo ng aking dugo. Dahil sa pamamagitan ng dugong ito, na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ito ay simbolo ng katagumpayan ng lahat ng inilagay sa atin ng dyablo. Ang sumpang kahirapan upang tayong lahat ay magsiyaman. Ang sumpang kasakitan upang lahat ay makaranas ng kagalingan. Ang sumpang kasalanan upang tayong lahat ay maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mahigpit at tagubilin, ito'y gawin naming madalas hanggang sa araw ng iyong pong pagbabalik. Kaya sa oras na ito, salamat po, Panginoon, sa iyong pong ubas na kung saan ay sumisimbolo ng iyong pong dugo. Kahit amin pong iinumi ito, sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na sumisimbolo ng kanyang dugo. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Yes, O Lord God. Hallelujah. Amen. Sige po, wala mo na pong uupo at tayo po ay magbabasa po ng salita po ng ating pong Panginoon. Sige po, ating pong ipaskil po yung pong ating pong pinakateksto sa aklat po ng 1 Peter. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po, praise God, ating pong basahin. Sabay-sabay po tayong bumasa. Para ito po ay timimo po sa ating pong puso. Glory to God. Ang sabi niya po sa aklat po ng 1 Peter, chapter 2, verse 9 to 10. Glory to God. Hallelujah. Ngunit kayo ay isang lahing hinirang, makaharing pagkasaserdote, isang bansang banal, at taong pag-aari ng Diyos. Glory to God. Ito ay upang ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan na siya rin naman ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang kaliwanagan. Praise God. Verse 10. Noong nakaraan, kayo hindi niya tao, ngunit ngayon ay tao na ng Diyos. Noon ay hindi kayo nagkamit ng kahabagan, ngunit ngayon ay nagkamit na kayo ng kahabagan. Sige po, ipikit niyo po ang niyo po mga mata. Oh yes, Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, banal at mabuti. Panginoon, muli, maraming pong salamat sa iyo pong mga anak na naririto. Lord, salamat po sa kanilang pong buhay sapagkat naando na kanilang pong kagalakan na sa lugar na ito, ikaw po ay makasama. At salamat po rin, dakilang Ama, sa iyo pong mga salita na inihanda mo para sa pangangailangan ng lahat. Sapagkat ang araw po ng linggo, ito po'y gawain, Panginoon, na itinalaga mo para sa lahat ng iyong mga anak na tinawag mo at pinili, dakilang Ama. Kaya Lord God, dalangin ko po, O Diyos, ang bawat salita mo na amin pong pag-aaralan ngayon, ang bawat salita mo po, Panginoon, na lalabas, Panginoon, sa akin pong mga labi, dalangin ko po, Panginoon, kasihan mo ito, Panginoon. Lakipan niyo po ng iyong kapangyarihan. Sapagkat totoo, ang salita mo lamang ang may kapangyarihan magbago ng aming buhay. Ang salita mo lamang ang may kapangyarihan magpayaman sa amin. Ang salita mo po ay may kapangyarihan, dakilang Ama, na kung saan ay magbigay sa amin ng tamang landas. Kaya Lord, maraming pong salamat. Banal na Espiritu ng Diyos, hinihiling po namin, Panginoon, na bumaba po kayo sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mangusap, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang kung saan ay magbigay, Panginoon, ng mga kapahayagan sa bawat isa po sa amin. Sapagkat ito po'y dulang, Panginoon. At meron kang inihanda, Panginoon, na pagkain ng aming pong espiritu upang ito, O Diyos, ay maging kalusugan ng aming pong espiritual. Mula Lunes, Panginoon, hanggang Linggo, maranasan po ng bawat isa rito
ang patuloy mo pong pagsama, sapagkat ang salita mo po, Panginoon, ay kanila pong isinabuhay. Lahat ng maririnig po nilang salita, dalangin ko po, Panginoon, ito po'y maging pagkapala sa bawat isa. Kaya Lord, gamitin mo lamang ang iyong pong abang lingkod. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, upang ikaw, Panginoon, ang makita. Ang kapangyarihan mo, dakilang Ama, ang maranasan ng bawat isa. Kaya Lord, gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita. Salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw po ang aming pong tagapagturo ng lahat po ng bagay. At ikaw rin ang tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya salamat po mula simula hanggang katapusan. Ikaw po lamang ang maitas at maparangalan. Ikaw po lamang ang madakil at maluwalhati, sapagkat ikaw po ang aming pong bisita ngayon, dakilang Ama. Kaya salamat po. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Makakaupo na po ang lahat. Salamat po sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat patuloy po nating nararanasan ang pinagpalang buhay. Amen. Sapagkat lahat po ng kanya pong mga anak, dinadala niya po rito para patunayan na sila po'y pinagpapala. Yung makita lang kayo nasa gawain, pinagpala na po kayo. Ang magising po lamang tayong malakas, malusog, pinagpala na po tayo. Kaya marapat lamang na lagi po natin ibabalik sa ating pong Panginoon ang pasasalamat, sapagkat ito po ay pinasasabi ka ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Salamat po sa ating pong kapatid na kung saan ay nagbigay po ng halaman. Ang Diyos na ang magpala sa iyo, kapatid. Glory to God. Hallelujah. So, amen. Sige pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa ating pong mga mananalangin. Glory to God. At sa ating pong mga awit, sapagkat sila po ay tumugtog doon sa dako po ng Green Hills sa ating pong main church. At mamaya po kung sino po ang gustong sumama sa Green Hills, dahil ito po yung last days. Last day po ito ng 3 nights revival. Kung sino po yung pong gustong sumama, kayo po lamang ay magpalista po dahil pagkatapos po nito, magkakaroon po tayo ng Women's Fellowship. At tatapusin po ito ng 3:00. Glory to God. Amen po ba, Sister Jen? Ayan. Dahil ngayon po nakatakda, pero ang ating pong main church ay humiling na kung saan ay doon po ay ipagpatuloy ang Women's Fellowship. Kaya salamat po sa Panginoon at meron na po tayong sasakyan. Ilan na po sasakyan meron tayo? Ilan na? 2? 2 sasakyan. Kung sino po gustong sumama, magsabi po lang kay Sister Jen. Amen. Sapagkat nasa kanya po, sa kanya po mga kamay. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat siya po yung pinaka-point person natin ngayon dahil dapat gawain po niya. Pero salamat sa Panginoon at kung saan ay magkakaroon pa rin ng oras para po makapunta roon. Dahil 6:00 po naman ang simula doon, pwede po tayong umalis po ng aga na pong 3:00. Okay po ba, Pastor King? Ang 3:00, okay? Hindi, yung alas kahapon, okay? 3:00? Hindi. Amen. So, sige. Ngayon po, 3:00 po at kaya pagkatapos po, saglit po lang magpapahinga, kainan na at magsisimula na po ang fellowship. Glory to God. Hallelujah. So dahil tayo po ngayon ay buwan na po ng April at kung saan ay natapos na po ang ating pong mahal na araw at ngayon naman po ay lalo pong mas mahal na araw ang ating pong gaganapin po ngayon. Amen po. Glory to God. Sige po, tayo po ngayon ay magsisimula na po sa ating pong aralin. Glory to God. At napakasarap po na ating pong lagi pong maalala na kung gaanong kahalaga ang salita po ng ating pong Panginoon. Noong isa pong linggo, glory to God, noong March 24, ang ating pong naging topic ay dinidisiplina ng Ama ang anak. Amen. So sino po dito ang hindi po nakararanas ng disiplina? Wow. Napakababait, hindi nakakaranas ng disiplina. Glory to God. Hallelujah. So dito po yung ating pong pinag-aralan na ang ating pong Panginoon dinidisiplina ang kanya pong mga anak. At ang sabi po doon po sa ating pong pinakatema, doon po sa aklat po ng Hebreo 12,
Ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, ang kanya pong anak na dinidisiplina, ito po ay itinuturing na isang tunay na anak. Dahil kung hindi po dinidisiplina ang isa pong anak, ibig sabihin, baka hindi ka tunay na anak. Ikaw ay anak sa labas. Kaya ngayon po makikita po natin na tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay nakararanas ng pagdidisiplina ng ating pong Panginoon. Pero ang pagdidisiplina ito po ay sa ating ikalalago, sa ating pong ikatatatag, sa ating pong ikabubuti. Sapagkat ang isa pong ama, kapag siya po ay nagdisiplina, ito po ay para po sa kanyang magandang kinabukasan. Dahil ako po, number 1 po ako, napakarami ko pong naranasang palo sa akin pong tatay. Glory to God. Dahil anong araw po, ang mga magulang ay talaga pong iba pong magdisiplina. At kalimitan po, ang panghataw po ng mga tatay noon, lubid. Glory to God. Lubid, minsan pagi pa. Glory to God. Na talagang kapag hindi ka natuto, ay gaano ka nakatigas. Kaya dito po ay kung saan ay nakita ko na totoo po pala na kapag talaga po tayo dinidisiplina ang ating pong magulang, ito po ay para po sa ating pong kinabukasan. Kaya tayo pong lahat na bilang mga anak ng ating pong Panginoon, nakaranas tayo ng pagdutuwid ng ating pong Panginoon. At bilang tayo po'y mananampalataya, lalo po tayo na kung saan ay maraming pagsubok na mararanasan. Tulad nga po ng ating pong magiging talakayan ngayon, glory to God. Ang sabi po rito, at tayo po ay chosen. Yung pong ating pong binasa po, kanina po sa aklat po ng 1 Peter 2:9 and 10, you are chosen. Sabi mo nga sa katabi mo, you are chosen. Amen. O sa kaliwa, you are chosen. Kaliwa, kanan, you are chosen. You are chosen. Amen. Dahil kung hindi ka pinili, wala ka dito. Amen. So, ibig sabihin, kapag sinabing you are chosen, merong kakaiba na nakita sa iyo ang ating pong Panginoon. Merong kakaiba na kung saan ay napapagmasdan sa mukha mo. Bakit ikaw ang pinili ng ating pong Panginoon? Maaari sa puso mo, sa buhay mo, may nakikitang kakaiba ang ating pong Panginoon. Kaya ating pupuntahan ang background po nitong pong 1 Peter. Ang author po nito ay walang iba kundi si Peter. Siya po yung kung saan si apostol. Siya po yung kung saan ay nagtatwa sa ating pong Panginoon ng 3 beses. Glory to God. Na kung saan siya po, kaya po matindi po yung kanya pong mga pangaral. Na ito po ipinakikita dahil bunga po na kanya pong karanasan. Ito po, kaya po siya nakasulat po. At ang sabi nga po rito, kailan po ito isinulat? Between 63 and 64 AD. Glory to God. So, ibig sabihin, pagkamatay po ito ng ating pong Panginoon, na isulat po, ito pong sulat po ni Apostol Pedro. So, ang background po nito, ang sabi po rito, dahil may background po ito para po masundan po natin, bakit po nagkaroon po ng kung saan sulat. Though the persecution has been undesirable fixtures of the church, since the time of Christ, the evil reign of Nero in Rome is destined to make matters even worse. This letter is the Apostle Peter's attempt to prepare and quote and urge the believers in aim, glory to God, hallelujah, minor to remain strong despite their suffering. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Ito po, sulat na ito po ay kung saan ay nagawa po ni Apostol Pedro noong ang mga mananampalataya ay dumanas ng matinding persecution. Dahil matapos ng ating pong Panginoong Jesucristo na siya po ay kung saan ay nag-ascend na ang mga mananampalataya, sila po ay nakaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay. At ito po yung nangyari po sa lugar po ng Rome, na naandoon po na kung saan ito pong ating pong kapatid na si Pedro, at ayon po sa amin pong napag-aralan, ito po si Pedro, siya po'y nakaranas ng matindi na kung saan ay kamatayan. At ang napakaganda, ang napakatindi pa na naranasan, doon po sa dako ng Rome, ito pong pamilya, nito po si Pedro, nakaranas po ng matindi ng mga pagsubok. At ang ginawang kamatayan po kay Apostol Pedro, siya po ay ipinako sa krus ng pabaliktad. Dahil ayaw niya po na kung saan ipako ng tulad ng ating pong Panginoong Hesus. Pero siya po sa tindi ng paggamit po sa kanya ng ating pong Panginoon, naranasan din na kung saan ay siya ipako sa krus, pero siya po'y pabaliktad.
Glory to God. So makikita po natin dito na ito pong sulat na ito po ay kung saan ay ini-encourage ang mga mananampalataya. Kung tayo po isa sa nakararanas po ng mga pagsubok sa ating pong buhay, ngayon po tayo po ini-encourage ng sulat na ito. So ang sabi po rito na kung saan ay nangyari po dito na nagkaroon po ng mga matindi na kung saan ay mga pag-uusig ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi of this letter is the Apostle Peter's attempt to prepare and comfort and urge the believer, amen, in Asia Minor to remain strong despite their suffering. So ibig sabihin, ipinakikita yung nararanasan ng mga mananampalataya, ini-encourage ni Apostol Pedro ang lahat ng mga mananampalataya na maging matibay, maging matatag, maging masigla, sapagkat totoo may pangako ang ating pong Panginoon. Magtiis tayo ng mga kahirapan at tayo po'y manatili sa kung saan pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi ito, saan po daw ito isinulat? Sa Rome. Symbolically referred to as Babylon. Glory to God. To whom? To the scattered Christians in Asia Minor. So ibig sabihin, kanino po ay pinapadala ito? Yung pong lahat ng mga mananampalataya na napakalat. So ibig sabihin, ipinakikita po rito. Kung tayo po ay isa po na kung saan ay naando sa bahay mo o sa isang lugar mo na kung saan malaya ka nakakakilos. Pero ang mga mananampalataya ito, nagkalat po ito. Kung saan po na kung saan nakarating. Maari ito pong ating pong kapatid na si Apostol Pedro, maari siya po ay nagbabahay-bahay ng palihim at pinangangaralan ang mga mananampalatayang ito. Kaya makikita po natin dito na gayon na lamang yung pagnanasa ni Apostol Pedro na kung saan ay bigyan sila ng comfort. Bigyan sila ng lakas ng loob na maari sinasabi niya, magtiis kayo sapagkat meron tayong pangako na hinaharap. Magtiis man tayo ng maraming hirap, pero tayo inaasahan, ang ating pag-asa ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po? Kaya dito po ipinakikita na kung saan, sabi nga po, ay yung content po ng letter ito. This letter from Peter makes reference to his sermons from the book of Acts and also to his personal experiences with Jesus. So kung atin po makikita, noong bumababa po ay yung pong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po si Apostol Pedro ang kauna-unahan pong nangaral. Siya po yung kauna-unahan na nag-evangelize doon pa lamang po sa Acts 2. Na kung atin po makikita nila sa kaalaban nila at naranasan nila, nakita at napatunayan nila na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kaya sila naghintay at sinabi sa kanila ng Panginoon, maghintay kayo rito sapagkat ibababa ko ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na ito yung magbibigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo maghayag ng magandang balita at kayo lumaganap sa Jerusalem, sa Samaria, glory to God, at doon sa iba't iba pang panig. So ito po'y ginawa po nila. Kaya ang mga mananampalataya nagkalat dahil isinagawa po nila yung misyon na iniwanan sa kanila ng Panginoon na ang sabi ng ating pong Panginoon sa aklat ng Matthew 28, ipinagkaloob na sa akin ang kapangyarihan at kapamahalaan. Kaya humayo kayo at bautismo niyo ang lahat ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila na sumunod sa ating pong Panginoon. At maging alagad. So ibig sabihin, ito yung nais ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo ay dapat maging alagad ng ating pong Panginoon. Ito po yung iniatas. Kaya tayo pong lahat ay nais ng ating Panginoon na makaranas ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat pag hindi tayo nakararanas ng kapuspusan ng banal na Espiritu, magiging duwag tayo sa paghahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung ipinauunawa po dito. Yung sermon na ito po yung nagsimula sa Book of Acts, na kung saan na kung paano, ito po si Apostol Pedro, sa kanya pong pagtayo, 3,000, 5,000 ang nakakakilala sa ating pong Panginoon. Bakit po? Naando yung kanyang mabuting puso. Naando yung kanyang pagiging masunurin. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo dahil ito po ay kung saan yung burden ng ating pong kapatid na si Apostol Pedro. Ang sabi nga dito, to further identify with Jesus Christ, all believers are called to holiness. Amen. Kaya nga, ang lahat ng mananampalataya, kinakailangan tayong lahat ay tinawag para po tayo ay kung saan ay maging banal. Tayo po ay maging malinis, glory to God, at tayo po ay maging
mapag-ibig sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Maging mapagmahal po tayo. Sapagkat totoo yung sinabi po sa aklat po ng Galacia, hanggat may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Glory to God. Hanggat may pagkakataon po, wag na po nating hayaan pa na kung kailan ka mahina, kung kailan ka uugod-ugod na, kaya doon mo pa lamang isasagawa yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Hanggat may pagkakataon, tayo po ay maglingkod na sa ating pong Panginoon. Amen? Peter concludes his practical advice by confirming Satan as the great enemy of every Christians. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita po rito ni Apostol Pedro na talagang ang ating pong kalaban, ating great enemy, ay si Satan. Sapagkat totoo, miski sa loob po ng bahay, nagkakaroon po ng temptation, nagkakaroon po ng tukso. Dahil bakit po? Dahil ang diablo lagi po natin kasakasama. Sa loob ng tahanan, sa negosyo, sa loob ng iglesia, naririyan yan. Pero ang nais ng ating pong Panginoon dito, kung alam po natin na si Satan ang ating great enemy, kinakailangan lagi po tayo maging malinis sa harap ng Panginoon. Lagi tayo maging banal sa kanyang harapan. Sapagkat totoo, sinabi po ng ating pong Panginoon sa 1 Peter 1 verse 15, be holy, for I am holy. Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal na tumawag sa inyo. Kaya dito po makikita po natin na kung saan, ang sinabi po rito, glory to God, hallelujah. Ang sabi niya po rito, but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. So ibig sabihin yung pong assurance na kung saan yung pagbabalik ng ating pong Panginoon, ito yung nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Paano po natin ito nauunawaan o paano po natin natatanggap? Na itong pagbabalik ng ating pong Panginoon, ito po yung nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Sapagkat kung wala tayong pagkakakilala sa ating Panginoon, maaari lahat ng mga pagsubok na ating pong nararanasan, lalo't matitindi, maaari tayo bimigay. Pero dahil ang ating pong pag-asa ay ang pangako ng ating pong Panginoon na isang araw siya'y babalik para kunin ang mga mananampalataya na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen! Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon na kung saan ay maranasan ang kanya pong mga pangako. Glory to God, hallelujah. So makikita po natin, ano po dito yung pinaka-keywords? Suffering. Amen? Suffering. So ibig sabihin, lahat po tayo ay dumaranas, nagdaan ng mga suffering sa ating pong buhay. Amen? Pero dahil sa pangako po sa atin po ng ating pong Panginoon, yung sufferings na yan, glory to God, ito yung nagpapatatag sa atin. Yung mga tiising yan, yan ang nagpapalapit sa ating pong Panginoon. Maaaring kayo po mismo, maa-analyze niyo po yan sa inyo pong sarili. Sino po dito dumaan ng mga sufferings? Amen? Ilan po lamang ang dumaan sufferings? Amen? At naniniwala po ako, lahat po tayo dumanas ng sufferings. Bakit kaya po tayo dumadaan ng sufferings? Sapagkat tayo ay pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Sa kabila po ng sufferings, mararanasan po natin yung glory. Amen? Mararanasan po natin yung kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag tayo po'y nakatapos na sa mga pagsubok, yung sinabi sa aklat po ng James 1, verse 4, matapos ang mga tiisin yan, yan din ang magpapasakdal, magpapabanal sa atin hanggang sa matakbuhan tayong walang pagkukulang. Kaya kapag tayo po'y walang pagkukulang, ang ating Panginoon nag-glorify sa ating pong buhay. Ang ating Panginoon nakikita kung gaano tayo katatag, kung paano tayo humawak sa pangako ng ating pong Panginoon. Kaya mag-glorify ang Panginoon sa ating buhay. Makikita sa atin yung glory ng ating pong Panginoon. Na kung tayo po'y noon na wala po tayo sa ating pong Panginoon, kaunting problema lamang tayo po ay nagmumukhang ampalaya na. Kaunting po lamang problema ay naandun ay init ng ulo. Kaunting problema lamang ay bumibigay na. Kaunting problema lamang ay naghahanap na kung saan ay makakaaway. Glory to God, hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat tayo kanyang pinili, tayo kanyang tinawag, tayo itinuring niya na espesyal sa kanya pong paningin. Kaya ito po ipararanas po ng ating pong Panginoon.
Pagkatapos po ng suffering, glory. Ang next po ay rejoice. Magsasaya ka. Glory to God. Minsan kapag ikaw po'y dumaranas ng problema, hindi ka makapagsaya. Pero sinabi sa aklat po ng James 1:2, rejoice. Amen. Magpakasaya ka o masaya ka kapag ikay dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. Sino nga ba ang magiging masaya kapag dumaranas ng tiisin? Maaari walang magiging masaya. Kailan ka lamang yung magiging masaya? Kapag nakapagtagumpay ka na sa mga problema. Masasabi mo, Lord, salamat. Nagtagumpay ako sa labanan. Lord, salamat. Nakabayad ako sa mga utang. Lord, salamat. Nakilala kita ng lubusan na talaga palang totoo ang iyong pangako na kailanman hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, at patutunayan mo, ikaw ang aking katulong. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya makikita po natin na ang lahat na yan ay ito po'y mararanasan ng mga believers. Glory to God. Kaya dito po ipinakikita dahil sa ating pong Panginoon, dahil sa Kanya pong pagsama at pagyakap po sa atin, tayo pinagiging isang mananagumpay. Amen. Ano po ang pinakatimpo nito? Number 1 po ang pinakatimpo nito, the assurance of eternal life. Amen. The assurance of eternal life is given to all Christians. The word of the Lord, amen, stand forever. So ipinakikita po rito, ito po yung assurance ng lahat ng mga Kristiyano na ibinigay po sa atin. Amen. And the word of the Lord stands forever. Ito po yung sinabi niya po sa aklat po ng 1 Peter 1:25. Yung assurance po, ito po yung pinauunawa po dito. Ang sabi niya, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. So ibig sabihin, kaya po tayo ay kung saan nakapagtatagumpay at tayo po ay meron pong inaasahan na eternal life, ito po ay dahil sa salita ng Panginoon na atin pong naririnig. Kaya nga yung sinabi po sa aklat po ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya itong salita ng ating pong Panginoon, ito yung magdadala sa atin sa eternal life. Kaya kung wala kang salita ng Panginoon, maaari pagdating sa problema, ikaw ay bibigay. Pero dahil sa salita po ng ating pong Panginoon, bilang tayo po yung mga Kristiyano, mananatili ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Mawawala, maglalaho ang kanyang nilikha, pero ang kanyang salita, kailanman ito'y mananatili. Amen. Mananatili sa puso ng bawat isa. Sapagkat ito yung kalakasan. Ito yung pag-asa po natin, yung mga pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So ito po yung kung saan, ito po yung pong ating pong assurance, eternal life. Amen. Totoo po na kapag ang pag-uusapan po ay eternal life, talagang minsan masisiyasat mo ang sarili mo. Nasa panahon kaya ng pagsubok, makamit ko kaya ito? Kasi may mga panahon na kapag sobra ng ating pong pagsubok, bagamat tayo mananampalataya, minsan nararanasan pa natin tayo ng lulupaypay. Pero salamat sapagkat ang Diyos hindi kanya titigilan. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala siyang pagsubok na ipahihintulot sa atin na hindi natin baka kaya. Kaya kapag tayo may pagsubok, ibig sabihin, pagtatagumpayan mo ito. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, siya rin ang gagawa ng paraan para tayo magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Kaya kapag tayo may dumadaan ng pagsubok, ibig sabihin tayo dinadalisay. Glory to God. Tayo ay tinuturuan ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung salvation na kung saan atin tinanggap buhat sa ating pong Panginoon, ito yung ating ma-enjoy. Amen? Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Pilipos 2, verse 12, ang sabi nito, work out your own salvation with fear and trembling. So, ibig sabihin, yung regalo sa atin ng Panginoon, na kaligtasan, ito po ay libreng ibinigay sa atin. Amen? Bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah.
Kaya kinakailangan na dito nga ipinakikita na tayo po ay iniligtas ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po nito, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So ibig sabihin, tatrabahuin mo yan. Glory to God. Ibinigay na nga sa iyo ng libre. Pero kinakailangan, ito'y trabahuhin mo. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot. Glory to God. Hallelujah. Ano sabi po sa verse 13? Glory to God. Kaya kapag ito po'y atin pong nararanasan, yung sinabi niya sa verse 13, ito po yung kanya pong pangako. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So ibig sabihin, para sa Diyos, glory to God, ito'y kanyang kalooban, na kung sa ito'y ating trabahuin. Bakit? Siya ang naglalagay sa ating puso. Amen. Na magawa po natin itong mabuting ito. Sapagat para po ito sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Para po sa kagalakan po ng ating pong Panginoon na tayo po ay maligtas. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya kung binigyan po tayo ng desire sa ating puso ng ating pong Panginoon, back ka ng ating Diyos. Kapag iniligay sa inang desire ng ating pong Panginoon na makatatapos ang mga anak mo, mapagtatagumpayan mo yan. Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos, backup ka niyan. Sasamahan ka ng ating Panginoon. Hindi ka niya pababayaan sa mga pagsubok mo. Hindi ka niya pababayaan sa mga minimiti mo sa buhay. Sapagat ang Diyos din ang tutulong sa iyo para ikay magtagumpay. Dahil kalooban ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng isang magandang buhay. Kalooban ng ating pong Panginoon ng ating mga anak ay pagpalain, makatapos sa pag-aaral, sapagkat ito ang magandang regalo natin bilang tayong mga magulang na mapagtapos, mabigyan ng bukas ang ating pong mga anak. Kaya kapag ito inilagay sa ating pong puso, huwag kang manlulupay-pay kapatid, backup ka ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So next po, sabi po rito, God desires for us to cast all our cares upon Him. Amen. Ninanasa ng ating pong Panginoon na ang lahat ng ating pong mga alalahanin ay ating pong ibigay sa Kanya. Ano po ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5? 1 Peter 5:7. Yes. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Di ba napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon? Dahil tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Kaya siya ay nagmamalasakit sa atin lahat ng ating pong mga alalahanin. Lahat na nagpapabigat sa atin. Lahat na nagpapagulo sa atin. Ating ibigay lahat yan sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Ayaw niyan tayo bumaksak sa ating pong mga problema. Kaya ang nais ng ating Panginoon, siya mismo ang nagsasabi, ibigay mo ng lahat. Ipagkatiwala mo na sa akin ang lahat ng iyong mga alalahanin. Amen. Dahil mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Next po. One way identify with Christ is share His suffering. Yan. So, ibig sabihin, kung ano man po yung pong ating pong pinagdadaanan, ibig sabihin, tayo po ay nagsishare o nakikibahagi sa paghihirap na ginawa ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa aklat po ng 1 Peter 1:6? Glory to God. Hallelujah. 1 Peter. Na makikita po natin dito na kung paano ang ating pong Panginoon na tumawag sa atin at pumili, tayo po ay bibigyan niya na kung saan na mga atas. Ang sabi niya, where you greatly rejoice, though, amen, hallelujah, though now for a season, if need be, you are in heaviness, glory to God, hallelujah, praise God. Yan, first, 1:6. Then, ayan, for a season, if we need, you are in heaviness, through hallelujah, Lord God. Praise God. Verse 7. Praise God. Verse 7. So dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon
dahil tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, meron po tayong mararanasan ng mga trials. That the trials of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So ano pong ipinauunawa po rito? Dahil tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Panginoon, yung lahat ng ating pong pinagdadaanan na mga pagsubok, ito po ay inilalagay sa apoy. Glory to God. Na kung ang gintura ay nasisira, ito po ay inilalagay sa apoy upang maging dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadaklain, pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. So ito po yung layunin po ng ating pong Panginoon. Bakit na kung saan ay sa pamamagitan ng mga sufferings na ating pong pinagdadaanan, ito po yung ipinararanas sa atin po ng ating pong Panginoon. Sapagkat kapag tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, tayo po'y inihahalin tulad ng ating pong Panginoon sa isang ginto. Amen. Ang isang ginto, bagamat ito'y nasisira, ito po'y idinadaan po sa apoy. So, ibig sabihin, tayo po'y itinuring ng ating Panginoon na isang ginto. Tayo mamahalin sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay idinadaan sa mga pagsubok na nagsisilbing ito'y isang apoy sa ating pong buhay na tayo ay sinusuri ang ating pong pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan nito, mapapatunayan na talagang tayo tapat sa tumawag po sa Kanya. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Next, suffering is for righteous living brings glory. Glory to God. Verse 7 and 9. Ayan po ang verse 7. Ang ginto'y bagamat nasisira'y pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Verse 9. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Amen. Praise God. Verse 9. Hallelujah. So makikita po natin na tayo pong lahat ay pinaghihintay. Tayo pong lahat ay nais ng ating pong Panginoon na maparangalan. Sapagat ang sabi nito, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ibig sabihin, sa pagtanggap po natin ng ating pong pananampalataya, ito ang magliligtas po sa atin. Kaya napakalaga pong maunawaan po natin na ang pagkakaligtas po sa atin ng ating pong Panginoon, ito po'y sa kabuuan ng ating pong buong pagkatao. Kaya yung kauna-unahan na iligtas sa atin ay ang ating pong kaluluwa. Yung ating pong isip, sapagat ito'y magdadala sa ating pong pananampalataya. Kaya kinakailangan na maunawaan po natin ito, na ang lahat ng ito'y dinadala tayo sa pamumuhay na nasa tama po ang ating pong pananampalataya. Amen. Satan hates us and seek for our defeat. 1 Peter 5:8. So ibig sabihin, pinakikita po rito, si Satan po kung saan tayo po ay, lagi niya po na kung saan ay hinahanap. Si Satan lagi po tayo na kung saan ay binabantayan. Si Satan lagi niya po na kung sa isip po ay nag-iisip ng mga kaparaanan para tayo po'y maibaksak. Sapagat ayaw niya na ang mga mananampalataya ay maranasan ng pinagpalang buhay. Kaya ito po'y sinasabi niya po sa 1 Peter 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang layong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So ibig sabihin tayo lahat ng mga mananampalataya, kinakailangan tayo po'y laging maging handa. Lagi po tayo maging handa sapagat meron tayong kalaban na tayo binabantayan, bawat kilos natin tayo po'y binabantayan. Pananalita, pagkilos, pag-iisip, binabantayan po tayo ng diablo. Amen. Siya'y aali-aligid, naghahanap ng malalapa at ang kanya pong lalapa ay walang iba kundi ang mga mananampalataya. Kaya kung hindi po tayo magiging handa, baka isa po tayo sa kanya pong malapa. Amen. Kaya kinakailangan, pagka umaga pa lamang,
tayo po ay magpuri na at sumamba sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Magbasa po tayo ng Biblia sapagkat ito po isang kaparaanan na tayo po ay magiging handa. Amen. Happiness comes to those who are obedient and submissive to Christ. Amen. Ano po sabi niya po? Next po, Revelation 21:3 and 4. Hallelujah. Happiness comes to those who are obedient and submissive to Christ. Ano po sabi niya po sa aklat po ng Revelation? Ito po ang napakagandang pangako na atin po na kung saan ay aasamin. Glory. Yung sinabi niya po sa Revelation 21:3 and 4. 21:3. Yan. 3 muna, then 4. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. He will dwell with them, and they shall be with his people. God himself shall be with them and be their God. Next. And God shall wipe away all tears for their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, neither crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ano pong ipinauunawa po dito? Ito po ay sulat po na kung saan nito po si Apostol Juan. Sa aklat po ng Revelation, minarinig po siyang tinig na kung saan ay sinasabi na kung saan ang mga tao ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, siya po'y makakasama. Siya po'y mapapunta doon po sa piling ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa lugar na yon, no pain. Wala nang mga sakit. Wala nang pag-iyak. Wala nang mga pagsubok. Sapagkat ito'y pangako ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga masunurin. Kaya kung tayo po'y masunurin sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin na makakasama natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat sa Kanya pong pagbabalik, ipararanas ng ating pong Panginoon kung ikaw ay nagtiis ng hirap sa ibabaw ng lupa, sa Kanyang pagbabalik, ikaw ay makakasama. At doon sa lugar na yon, na kung saan, sa kalangitan, isasama tayo ng ating Panginoon. Sapagkat sa lugar na yon, ay wala ng mga sakit, wala ng mga kirot, wala ng magnanakaw, lahat ay mga banal na. Kaya wala na po tayong pagsubok na mararanasan. Yan po yung kung saan ay binibigay sa atin na encouragement. Na kung saan bilang tayo po yung mga pinili at tinawag po ng ating pong Panginoon, ipararanas sa atin po ng ating pong Panginoon ang napakasarap na buhay sa piling ng ating pong Panginoon. Amen! Sa piling ng ating pong Panginoon, wala na pong kirot, wala na pong luha, wala na pong mga matitinding pagsubok. Amen! Praise God! Hallelujah! So dito po tayo sa aklat po ng 1 Peter 2:9-10. Atin po itong isa-isahin. Glory to God. Ang sabi po rito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare His praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So isa-isahin po natin dito. Makikita po natin, sabi po dito, you are chosen. Glory to God. So atin tingnan po ang aklat po ng Deuteronomy 10:15-17. Tayo po yung mga pinili ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. So ibig sabihin kung makikita po natin dito, doon pa lamang sa aklat po ng Deuteronomy, may pangako na po ang ating pong Panginoon. Kaya nga maging masunurin kayo. At huwag maging matigas ang inyong mga ulo. So dahil tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon, ang nais po ng ating pong Diyos, tayo po'y maging masunurin at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat tayo ay pinangakuan ng ating pong mga, na kung saan ang ating pong mga ninoy pinangakuan ng ating pong Panginoon na ililigtas ko ang iyong bayan. Amen. Ano po sabi po sa verse 17? Glory to God. Hallelujah. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos na mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Amen. Yan po yung tumawag sa atin.
Kaya bilang tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon, we are chosen. You are chosen. Kaya ito po'y pinangako ng ating pong Panginoon. Ang ating Panginoong Yahweh na kung saan ay dakila, makapangyarihan, mabuti, hindi siya nasusulsulan. Siya ang dapat po natin na kung saan ay panampalatayanan. Kaya kinakailangan tayo po'y maging masunurin. Amen. Wag po maging matigas ang ating pong ulo. Sapagkat tayo po bilang tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, meron po tayong gantimpala buhat sa ating pong Panginoon na Diyos na buhay. Amen. Ang sabi, you are chosen, you are royal priesthood. Glory to God. So, ibig sabihin, tayo po yung pong mga pare, tayo po yung mga saserdote, tayo po yung gagamitin po ng ating pong Panginoon sa huling panahon. Ano po ang sabi niya? At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. So yung ating pong pagiging saserdote, o yung pong pagkakatawag sa atin na tayo po yung isa pong priesthood, ibig sabihin, ito po'y buhat sa ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tinawag na pari. Tayo pong lahat ay tinawag na naglilingkod. Glory to God. Amen. Kaya dito sinabi niya, mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Gagawin tayo mga hari sa lupa. Dahil tayo po ay pinili ng ating pong Panginoon. Tayo po may pagkasaserdote. Kung tayo dito po sa atin, meron pong pari sa mga simbahan. Tayo po naman ay pari dito po sa ibabaw po ng lupa. Na saan ka man naroroon kapag ikinagahayag ng kabutihan ng ating Panginoon, ikaw ay pari ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa verse 6? Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Hallelujah. So bilang tayo po ay mga pari, ibig sabihin, inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinalayan tayo sa mga kasalanan. Kaya tayo pong lahat ay meron po tayong karapatan. Meron po tayong kapangyarihan na magpagamit sa ating pong Panginoon. Meron po tayo na kung saan ay talento upang tayo po ang mag-share ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Tayo po yung mag-Bible study. Tayo po yung kung saan ay magpagamit sa ating pong Panginoon. Sapagkat sino ang gagamitin ng ating Panginoon? Tayong lahat ng mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po yung royal priesthood. Kapag sinabi royal priesthood, tayo po yung pong kabilang sa ating pong Panginoon. Tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay may anointing. Glory to God. Tayong lahat ay pwede mag-share ng kanya pong kabutihan. Tayo pong lahat ay pwede na kung saan ay magpatotoo sa ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Kaya sa pamamagitan ng ating pong mga naranasang kabutihan sa ating po ng ating pong Panginoon, ipaalala po natin sa lahat ng tao na meron Diyos na tumatawag at pumipili. Amen. Glory to God. Hallelujah. You are a people belonging to God. Glory to God. You are a holy nation. Amen. Ano po sabi niya sa aklat po ng Isaiah 62:12? Sila'y tatawagin ng mga tao na bayang banal, na tinubos ni Yahweh. Tatawagin silang lungsod na minamahal ng Diyos. Lungsod na hindi pinababayaan ng Diyos. Napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo po ay tinawag na kung saan ay holy nation, hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Tinubos po tayo. Pinapaging banal po tayo ng ating pong Panginoon. Minamahal po tayo ng ating Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat. Lahat po tayo ay kung sa'y bago po tayo nakakilala sa ating Panginoon, tayo po isang maruming basahan. Pero tayo po tinawag na ating Panginoon na isang holy. Amen. Isang banal. Glory to God. Tinubos ni Yahweh. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanya pong mahal na dugo. Glory to God. Kaya bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po'y mahal na mahal niya, hindi niya po tayo pababayaan. Mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon.
Glory to God. Kaya lagi po natin pangahawakan. Kapag tayo po'y dumaranas ng mga pagsubok, lagi po nating aalalahanin, ang Diyos ay nangako, hindi ko kayo pababayaan. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Next po. You are a people belonging to God. 1 Peter 1:13-16. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawain. Maging mahinahon kayo at lubos na umaasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Glory to God. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa mahasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Glory to God. Hallelujah. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Glory to God. Hallelujah. So napakasarap na namnamin. Glory to God. Dahil tayo ay kabilang sa ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po ay magpakabanal. Dahil ang tumawag sa atin ay banal, kaya dapat tayo ay magpakabanal. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, ang nais ng ating pong Panginoon, bawat ating pong buhay, bawat ating pong hininga, bawat ating pong kilos, ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay magpakabanal. Glory to God. Sapagkat tayo po ay kabilang sa ating pong Panginoon. Walang makakasama ang ating pong Panginoon na kung saan ay namumuhay sa kasalanan. Tayo pong lahat ay inanyuan ng ating pong Panginoon na makakasama sa kanyang araw ng pagbabalik. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God. Ang sabi rito, you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Amen. So ibig sabihin tayo po yung magdi-declare. Tayo po yung magbabalik ng papurit pasalamat. Sapagkat tayo po buhat sa ating pong karumihan, sa ating pong madilim na buhay, tayo po'y tinawag niya upang tayo yung magpupuri at sasamba sa ating pong Panginoon na Diyos na buhay. Glory to God, hallelujah. Dahil tayo po'y kanya pong tinawag at pinili, meron po siyang layunin, kaya tayo po'y inalis sa ating pong maduming buhay. Inalis po tayo sa isa pong nalulugmok na buhay at inilagay tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito po yung sinabi niya po sa aklat po ng Acts 26 verse 18. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord. Bilang pagbabalik po natin sa ating pong Panginoon, ito po yung pong ating pong gagawin sa ating pong Diyos. Amen. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Amen. Imumulat ang kanyang mga mata. At tayo po'y ibabalik. Amen. Ibabalik po tayo. Glory to God. Amen. At bibigyan ng lugar na kasama ang taong ginawang banal ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Amen. At bibigyan ng lugar na kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Sino po yung tinutukoy dito? Marami pong mga tao ngayon na kung saan nabubuhay pa sa kasalanan. Nabubuhay pa sa madilim na mundo. Nabubuhay pa sa kung saan ay nalalapit sa kapahamakan. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, kung paano po tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo rin ay maggamit. Tayo rin ay kung saan yung ating buhay ay magsilbing patotoo sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Upang sila'y matawag ng ating pong Panginoon. Sapagkat sino ang gagamitin ng ating Panginoon para magligtas ng kaluluwa? Tayo pong lahat ng mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon. Lagi pong may layunin ng ating pong Panginoon. Bakit po tayo naririto? Bakit tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon? Para magamit sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Na maranasan yung kung saan yung pinagpalang buhay. Maranasan yung kapatawaran. Maranasan na kung saan magamit tayo para sa pagliligtas ng kaluluwa. Upang kung meron tao na mapapahamak na,
Upang kung meron tao na kung saan nag-iisip na ng hindi maganda sa pamamagitan ng ating pong buhay na magpapatotoo na tayo binago ng ating pong Panginoon, tayo po'y makaka-encourage para po magligtas ng kaluluwa. Amen? Praise God. So ano po sabi niya sa verse 10 ng 1 Peter? Hallelujah, Lord God. Ang sabi niya po rito sa 1 Peter, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Glory to God. Hallelujah. Ayan po. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, glory to God, na kung dati po noon tayo po ay hindi po nagkakamit ng habag ng ating pong Panginoon. Ngayon po tayo po ay nagkakamit na. Amen. Glory to God. Hallelujah. First Peter 2, 1 and 3. Hallelujah. Ang batong buhay at ang bayang pinili, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukundwari, pagkainggit at paninirang puri. Glory to God. Hallelujah. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dali sa inagatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating pong Panginoon. So ipinakikita po rito, bilang tayo po'y mga tinawag at pinili ng Panginoon. Ang sabi nga po, tayo po'y maging isang katulad ng isang sanggol. Nananabik, amen, nananabik sa dali sa inagatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo po na kung saan, nung araw tayo po, sabi nung araw, hindi tayo na kung saan ay bayan ng Diyos. Pero ngayon tayo po ay bayan na ng Diyos. Dati hindi po tayo kinahahabagan, pero ngayon tayo po ay kinahahabagan. Kung tayo ay kung saan ay kinahabagan ng ating pong Panginoon, gawain po natin yung kung saan lagi po tayong manabik. Amen. Tulad po tayo na isang sanggol na tayo po ay nananabik sa gatas na espiritual. Ano po ibig sabihin ng gatas na espiritual? Ito po yung kung saan yung magpapalusog po sa atin. Ito po yung magpapalakas po sa atin. Upang sa pamamagitan na tayo po, sa pamamagitan ng gatas na espiritual, tayo po'y lumago sa ating pong pananampalataya. Kaya ang ating pong Panginoon ang nais sa ating pong buhay. Habang tayo po'y nandito pa sa ibabaw po ng lupa, tayo po ay magpakalaguna sa ating pong buhay pananampalataya. Dahil hindi po kung saan nag-aksaya po ang ating pong Panginoon. Ang kanya pong ginawang pantubos po sa atin ay hindi po basta ginto, hindi po basta pilak, o hindi ang ginawang pantubos po sa atin ng ating pong Panginoon ay ang kanyang buhay na karapat-dapat na walang batik at dungis ng kasalanan. Ang kanya pong napakamahal na dugo, ito po ginawa niyang pantubos po sa atin. Kaya ngayon po tayo nakararanas ng kahabagan ng ating pong Panginoon. Tayo po'y nakararanas ng pagkapala ng ating pong Panginoon sapagkat isa tayo sa pinili upang tayo magpapatotoo na ikaw na dati na kung saan ay hindi niya bayan, ngayon ay bayan ka na ng Diyos. Na dati hindi nagkakamit ng awa, ngayon ay kinahahabagan ng ating pong Panginoon. Kaya tayong lahat ay makararanas na kung saan ay kaginawan sa ating pong buhay sapagkat ang Diyos ay laging handa na tayo ay pagpalain. Amen po, glory to God, hallelujah. In conclusion, glory to God. Ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5, hallelujah. Hallelujah, Lord God. 1 Peter 5 to 11. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Sino po tinutukoy dito? Hindi po lamang ang mga kabataan na tulad nila. Amen. Hindi po lamang yung mga kabataan ng mga maliliit, kundi ang tinutukoy dito, yung mga bago pa lamang sa pananampalataya. Kinakailangan bilang kayo mga bago pa lamang kayo mga kabataan na kung sa'y naririto sa loob ng iglesia, kinakailangan kayo pasakop sa mga namumuno sa inyo. Kinakailangan tayong lahat ay napahasakop sa ginagamit ng ating pong Panginoon.
Sapagkat ang sino man nagpapasakop, sila po ay kung saan ay mayroong puso mapagkumbaba. Sapagkat ang sumasalungat, ito'y kinapuputan ng ating pong Panginoon. Pero ang nagpapakumbaba ay kinahahabagan ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan lagi po tayo magpakumbaba sa paningin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Verse 6. Ang sabi niya, glory to God. Verse 6 po ng 1 Peter 5. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo. Pagdating ng takdang panahon, ipagkakatiwala sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Praise God. Hallelujah. Maging handa kayo. Praise God. Sige po, verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang layo umuungal at ali-aligid naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan tayo po ay maging matatag sa ating pong pananampalataya. Kinakailangan anumang mga pagsubok ang ating pong mararanasan. Kinakailangan ito po yung ating pong paglabanan. Labanan po natin ang lahat ng mga pagsubok na ating pong nararanasan. Kaya nga ang sabi niya po sa verse 10, glory to God, na kung saan ipinakikita po rito sa bawat labanan. Ang sabi niya, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagkapala, ang siya magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Praise God, hallelujah. Kaya ang ating pong Panginoon, bilang tayo po'y tinawag at pinili po ng ating pong Panginoon, ang nais niya, tayo pong lahat ay maging matatag. Lagi po tayo na kung saan ay maging matyaga sa pananampalataya. Sapagkat lahat ng mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan, ito po'y panandalian po lamang. Sapagkat ang sabi po ng ating pong Panginoon, lahat ng ating pong mga tiisin, ito po'y maikling panahon. Ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagkapala, ang siya magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Kaya tayo pong lahat, inaasahan po ng ating pong Panginoon na tayo po'y magiging matatag sa bawat labanan, sapagkat may nakalaan sa atin ang ating pong Panginoon. Meron siya na kung saan ay ibinibigay sa atin na pangako ang ating pong buhay dito po sa ibabaw ng lupa. Ito'y pansamantala po lamang. Ang tunay po natin tahanan ay walang iba kung hindi ang kalangitan. Amen? Kaya nga, ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Bilang po tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Tinawag po tayo isang royal priesthood. Tinawag po tayo isang holy nation. Tayo po ay tinawag na kung saan ay isa pong ang mga tao na kasama ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat na dating nasa kadiliman, inilagay po tayo sa isang kagilagilalas na kaliwanagan. May plano sa atin ng ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, makita sa ating pong buhay na talagang totoo na tayo pinili at tinawag ng ating pong Panginoon para makita po sa atin ang tunay na pinagpalang buhay. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Keep in faith in Jesus Christ, who redeemed you, not imperishable things, such as silver or gold. Amen. Ang pumili sa atin, ang nagliktas sa atin, ang nagbayad sa atin, ay kung isa, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Siya po lamang ang nagsosolo na kung saan tumubos ng ating pong mga kasalanan. Kaya isandik po natin ang ating pong pananampalataya sa ating pong Diyos na buhay. Isandik po natin, itingin po natin ang ating pong mga mata upang kung tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri po ng tiisin, tayo po'y magiging matatag sapagkat si Kristo lamang ang ating pong pag-asa. Si Kristo lamang ang ating pong sandigan. Si Kristo lamang ang may kapangyarihan magbago ng ating pong buhay. Si Kristo lamang ang ating pong kailangan sapagkat siya'y namatay at nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Oh, hallelujah, Lord God.
Hallelujah, Lord God. Sige po, ipikit niyo po ang niyo pong mga mata. Hallelujah, Lord God. Oh, salamat po, Panginoon. Sa pagkatotoo nga po, O Diyos, kami po isa mong pinili. Kami po'y tinawag mo, dakilang Ama. Tinawag mo po kami, Panginoon, na pari. Isang saserdote, Panginoon. Isa pong banal, Panginoon, na tinawag mo. Lahi mo kami, Panginoon. At kami po'y isinama sa iyo, dakilang Ama. Upang, O Diyos, sa aming pong buhay, na kami po'y hinango mo, dakilang Ama. Inalis mo kami, Panginoon, sa isang madilim na buhay at inilagay mo sa isang kagigilagilalas na kalubanagan. Lord, salamat po, dakilang Diyos. Na dati, Panginoon, hindi mo kami bayan. Dati hindi mo kami tao, Panginoon. Dati hindi mo po kami, Panginoon, Lord God, na tinatawag na bayan, pero kami po'y tinawag mong bayan, dakilang Ama. Dati hindi mo kami kinahahabagan, pero ngayon kami po'y kinahabagan mo. At salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Kaya, Lord, kami po'y makatatayo at kami po'y aasa sa iyong mga pangako. Na kung kami po'y tinawag mo, dakilang Ama, lahat, Panginoon, ang aming pong pangangailangan, kaya mong ibigay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Tunay nga po, dakilang Diyos. Kaming lahat na naririto, dakilang Ama. Kami po, O Diyos, ay tinubos mo, dakilang Ama, upang kami po'y magamit mo sa kaluwalhatian po ng iyong pangalan. Kaya, Lord God, salamat po. At dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa na naririto, ang bawat salita mo na amin pong narinig, Panginoon. Lord God, ito po'y magbigay sa amin ng kasiyahan. Sapagkat ang ipinangako mo, Panginoon, na sa araw ng iyong pagbabalik, kami po'y isasama mo, dakilang Ama. At sa lugar na iyong paglalagyan, dakilang Ama, do'y wala ng hirap, wala ng luha, Panginoon, wala ng mga sakit, wala ng mahasamang tao, sapagkat ikaw na ang aming pong kasama. Ang mga banal na pinili mo tinawag, ang aming pong makakasama. Kaya Lord, salamat. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, dakilang Ama. Salamat po, banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. At dalangin ko po, Lord God, lahat ng iyong mga anak ay magtagumpay sa bawat labanan. Lahat ng iyong mga anak na nakararanas ng karamdaman, maranasan po nila ang kagalingan. Sa lahat, Panginoon, nang dumaranas po, Panginoon, ng kaguluhan sa loob ng sambahayan, magkaroon po ng kapayapaan, dakilang Ama. Panginoon, sa mga naghihintay, dakilang Diyos. Panginoon, ang mga pananalapi, mga mana, Panginoon, ang nilalakad. Lord, dalangin ko po, O Diyos, na ang lahat na ito'y maisaayos, Panginoon. Ang lahat po na may mga negosyo, Lord, dalangin ko pong pagpalaan niyo po sila. Ang mga walang hanap buhay, magkaroon na po ng hanap buhay. Kaya Lord, salamat. Dahil kami po'y tinawag mo at pinili, ipararanas mo sa amin ang pinagpalang buhay, Panginoon. Sapagkat hindi matatapos, Panginoon, ang aming pong pagalakbay sa ibabaw ng lupang ito na hindi po namin mararanasan ang iyong pangako na pinagpalang buhay. Kaya Lord, salamat. Salamat po, O Diyos, tunay nga pong kaibuti mo. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.